Magmula noon, dumalang na ang pagbibigay ng ulam ni Aling Myrna kay Mayet. Hindi dahil galit siya rito. Gusto niya lang ipakita sa anak ang kanyang unti-unting pagdistansya sa batang ginang at hindi pagsang-ayon sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Buwan ang lumipas ng lihim na relasyon ni Mayet at Marvin. May mga bulong-bulungan na rin na naririnig si Aling Myrna tungkol sa madalas na pagbili di umano ng alak ni Mayet sa mga tindahan. Samantala, nahulog na ng gusto ang loob ni Marvin sa batang ginang. Kahit nasa school ay laman pa rin ang isipan niya si Mayet. Alam niyang mali ang relasyon nilang dalawa. Kahit baldado na ang asawa nito, batid ng binata na may naapakan siyang tao. Isang umaga, nagising si Mayet na sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Yung pakiramdam na tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Hanggang sa nagduduwal na siya sa lababo. Kinabahan si Mayet nang mapagtanto ang dahilan ng kanyang pagsusuka. Naalala niya na ilang buwan na nga pala siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Makailang beses nang pumunta sa bahay nila si Marvin, pero hindi ito pinapapasok ni Mayet. Kitang-kita niya kung paanong nasasaktan si Marvin sa tuwing tumatanggi siya. Tinitiis naman ni Mayet na huwag makasama si Marvin. Natatakot siya na baka totoo nga ang hinala niya na buntis siya. Ayaw din naman ni Mayet na masira ang pangalan ni Marvin sa lugar nila. Nagpatuloy pa ng ilang araw ang pagsama ng kanyang pakiramdam, kaya't napilitan na siyang pumunta sa bayan para bumili ng pregnancy test. Pagdating sa bayan, pagkababa pa lamang niya ng tricycle, nagulat si Mayet nang bumulaga sa harapan niya si Marvin. Anong ginagawa mo dito? Teka, sinusundan mo ba ako, Marvin? Kakamot-kamot sa ulong na patingin ng hilaw ang binata. Kasi ilang araw mo na akong iniiwasan at hindi ko alam kung bakit. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? May kasalanan ba ako? Tila piniga naman ang puso ni Mayet sa nakikitang paghihirap ng kalooban ng binata. Naiiyak na siya dahil kapag tama nga ang hinala niyang buntis siya, talagang kailangan niya na itong layuan. Saka na lang tayo mag-usap, Marvin. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Yung sahod mo mula sa akin, tuloy pa rin yun. Pero huwag na muna tayong magkita, ha? May pinagdadaanan lang ako sa ngayon at gusto kong mapag-isa, okay? Kitang-kita ng batang ginang ang gumukit na sakit sa gwapong mukha ni Marvin. Pero minahal na rin niya ito at ayaw niyang tuluyang masira ang buhay ng binata dahil sa kanya. Sweldo, gusto mo nang mapag-isa? Ganun na lang ba kadali sa'yo sabihin ang bagay na yan, Mayet? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ikaw. Isa pa, noong nakiusap ka sa akin na kailangan mo nang makakausap, tinanggihan ba kita? Ngayon, ako naman ang nakikiusap sa'yo na kailangan kita. Ano, titiisin mo na lang ako, ha? Puno ng hinanakit, nalitan niya ni Marvin. Dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao, nagpaalam na si Mayet sa kanya at nakikiusap na huwag na siyang sundan pa. Mabuti naman nakinig ang binata. Nalingunan ng batang ginang na sumakay agad ng tricycle si Marvin pauwi sa kanilang bahay. Nakakita ng klinik si Mayet. Nagpa-check up siya agad sa isang doktora at kumpirmadong buntis nga siya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Masayang-masaya siya dahil sa wakas magkakaanak na siya. Malungkot din dahil alam niyang kailangan na niyang iwanan ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan niya.
Noong mga unang mga buwan ng pagdadalang tao, naitago pa ni Mayet ang kalagayan niya. Ngunit, nang mag-apat na buwan na ay nahalata na ang kanyang tiyan. Naging malakas ang usap-usapan sa lugar nila kung paanong nabuntis ang ginang, baldado naman yung asawa nito. Nang makarating sa kaalaman ni Marvin ang pagbubuntis ni Mayet, excitement ang nararamdaman niya. Magiging tatay na siya. Hindi ipinagsabi ni Mayet kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Wala ring magawa ang asawa noon dahil baldado na nga at tinamaan na rin ng Alzheimer's. Kaya madalas na hindi na makausap ng matino. Hanggang sa isang maulang umaga, talagang napilitan ng puntahan at katukin ni Marvin ang gate ng batang ginang. Dahil may mga taong dumadaan sa labas, kaya't napilitan din si Mayet na pagbuksan ng binata. Mag-usap tayo ng maayos, Mayet. Anak ko ang dinadala mo, kaya meron din akong karapatan, Mayet. Halos buwan silang hindi nag-usap ni Marvin. Kaya miss na ng batang ginang ang binata. Layuan mo na ako, Marvin, bago pa tuluyang masira ang pangalan mo. Alam kong naghihinala na sa atin ang mga tao. Huwag kang mag-alala. Pakakamahalin ko at aalagaan ko ang anak natin. Umiiyak na sagot ni Mayet. Tila natauhan ang binata sa sinabi niya. Bali-balig na rin man ang sitwasyon. May asawa pa ring tao si Mayet, kaya kahit masakit, pinagbigyan niya ito. Hinawakan niya at kinintalan ng malambing na halik ang tiyan ni Mayet. Ang halik na yon para sa kanilang anak sa loob ng tiyan ng batang ginang. Paalam, baby. Mahal na mahal ka ni Daddy. Sana balang araw, mag-cross ang landas natin. Umiiyak na bulong ni Marvin. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, nagyakapan sina Marvin at Mayet. Luhaan silang naghiwalay kahit na hirap ang bawat isa. Dahil iyon ang tama. Makalipas ang ilang linggo, nagising si Marvin na wala na sa inuupahang bahay si Mayet at ang asawa nito. Halos mawala sa sarili ang binata. Inom dito, inom doon ang ginawa niya. Sa huli, tinanggap na rin ni Marvin ang nangyari, kaya nag-focus na lang siya sa pag-aaral niya, katulad ng bilin sa kanya ni Mayet. Sumapit ang huling taon ni Marvin sa college. Nagkaroon siya ng kasintahan, kaya hindi niya na masyadong naiisip si Mayet. Pero tila malupit ang karma. Ang girlfriend niyang si Faye ay nahuli niyang may ginagawang milagro sa likuran ng gym ng school nila. At ang kasama ni Faye ay ang kanyang ka-teammate sa basketball na si Aldrin. Kinumpronta ni Marvin si Faye pero sinabi lang sa kanya ng dalaga na maghiwalay na sila dahil ayaw na sa kanya nito. Walang nagawa si Marvin kundi ang tanggapin ang kapalaran. After ng college, nag-abroad si Marvin. 5 years ang contract niya roon at malaki ang offer na sahod. Iginugol niya ang kanyang buhay sa pagtatrabaho sa Canada. Matuling lumipas ang mga taon. Pagka-uwi ni Marvin ng Pinas, hinahanap-hanap pa rin niya si Mayet. Naisip niya na siguro malaki na ang kanilang anak. Paminsan-minsan, naiiyak pa rin ang binata at umaasang balang araw, magkikita pa rin sila ni Mayet at ng kanilang anak. Mula sa ibaba, kitang-kita ni Aling Mirna ang lumuluhang anak. Nagdasal siya ng taimtim na sana makakita na si Marvin ng tamang babae para rito. Isang umaga nagising si Marvin sa ingay ng truck sa katapat na bahay nila. Nagmamadali siyang tumayo at sinilip sa bintana ang sasakyan. Nakita ng binata na may naglilipat sa dating bahay na tinirahan ni Mayet. Nakaramdam ng bahagyang lungkot si Marvin nang maalala si Mayet at ang kanilang anak.
Isang pamilyang may 3 dalagang anak ang nakita niyang bumaba sa isang kotse kasunod ng truck. Mula sa bintana ay kitang-kita niya ang pinakapanganay sa 3. Matangkad ito, maputi at may maamong muka at perpekto ang hubog ng katawan, lalo at gifted ito. Sa ikalawang pagkakataon, muling nabuhayan ng loob si Marvin. Bukod pa roon, may isa pang bahagi niya ang nabuhay at nananabik na muling maranasan ang bagay na dati nilang pinagsasaluhan ni Mayet. Mabilis na naghilamos si Marvin at nagbihis ng damit. Plano niyang magpa-good image agad sa bagong lipat na pamilya. Gusto niyang tumulong sa paghahakot, papasok sa loob ng bahay. Mga mabibigat na gamit na ng pamilya. Good morning po. Ako nga pala si Marvin. Diyan lang po ako nakatira sa katapat nyo. Wala naman po akong gagawin ngayon kaya pwede ko po kayong tulungan sa pagpasok ng gamit ninyo sa loob. Nakangiting wika ng binata. Sabay-sabay namang napatingin ang pamilya sa kanya. Nakangiting nakipagkamay ang padre de pamilya. Good morning, iho. Ako nga pala si Nilo. Napakabait mo naman. Salamat sa iniaalok mong tulong. Hindi ko yan tatanggihan. Dahil medyo marami at mabibigat at ang mga gamit namin. Tapos mag-isa lang akong lalaki sa pamilya. Nakangiting wika ni Mang Nilo. Matamis na ngiti rin at pasasalamat ang narinig ni Marvin mula kay Aling Lourdes, ang asawa ni Mang Nilo. Sumunod na nagpakilala ay ang 3 magkakapatid. Nalaman ni Marvin na Sheila pala ang pangalan ng panganay na anak ng mag-asawa. Cheryl ang pangalawa at ang bunso ay si Mika. Matamis ang naging ngiti ng binata nang makipagkamay sa kanya si Sheila. Malambot ang palad nito at nang magkasalubong ang kanilang paningin, nagkaroon ng pag-asa ang binata. Ano mo'y kinikilig si Sheila sa mga titigan nila. Hindi naman kasi sa pagbubuhat ng sarili niyang bangko. Talaga namang gwapo si Marvin. May makapal siyang kilay, mapipilantik na pilik mata na parang sa babae. Matangkad siya at maputi. At higit sa lahat, maganda ang build ng kanyang katawan. Magtatanghali na nang matapos sina Marvin at Mang Nilo sa pagpasok ng mga gamit sa loob ng bahay ng mga ito. Pawisan ngunit mabango pa rin tingnan ang binata kahit naliligo na ito sa sarili niyang pawis. O ito, towel. Punasan mo muna yung katawan mo, baka matuyuan ka ng pawis at ubuhin. Kinilig naman si Marvin sa simpleng pag-aalala sa kanya ng dalaga. Nakita pa niyang tila kinikilig din sa isang sulok ng bahay ang mga kapatid ni Sheila na sina Cheryl at Mika habang nakatingin sa kanila. Nakakaya naman sa'yo pero thank you. Ibabalik ko na lang tong tuwalya pagkatapos kong labhan. Inalok pa ng pamilya ni Mang Nilo na sa kanila mananghalian na si Marvin. Nang marinig nilang pauwi na ito pero nahihiya ang binata at isa pa pawisan na rin at nanlalagkit ang pakiramdam nito kaya magalang siyang tumanggi. Pagdating sa bahay nila, naabutan niyang naghahain na ng pananghalian ang kanyang nanay. O, nariyan ka na pala anak. Mabuti naman at naisipan mong tulungan ang bago nating mga kapitbahay. Ngumiti ng matamis si Marvin. Naisip na naman niya si Sheila. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng kanyang ina ang ngiting yon. Type mo yung magandang panganay na babae, di ba? Wala namang masama doon, anak. Ang mahalaga walang sabit, ang babaeng mamahalin mo. Muntik nang maibuga ni Marvin ang tubig na iniinom niya. Bakit tila may alam ang nanay niya na nagkaroon sila ng relasyon dati ng kanilang kapitbahay na si Mayet? Umiwas naman ang tingin si Marvin sa kanyang ina. Pakiramdam niya hinihintay lang nito ang kanyang pag-amin. Pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Dahil ayaw din naman niyang mapulaan nito ang babaeng minsan din naman niyang minahal.
Mababait po yung mga bago nating kapitbahay. Third year college na rin po si Sheila, yung panganay na anak ni Namang Nilo at Aling Lourdes. Inaya na ni Aling Mirna na kumain ang anak. Bigla itong natahimik na para bang may iniisip. Sa kabilang banda, masaya ang ginang na naibaling na sa iba ng kanyang anak ang damdamin. Lingid naman sa kaalaman ni Marvin. Alam ni Aling Mirna ang relasyon niya sa dati nilang kapitbahay na si Mayet. Ilang beses na niyang nakita ang mga ito na palihim na nagkikita. Tutol man ay wala namang nagawa si Aling Mirna. Ipinagdasal na lang niya na sana balang araw ay maputol at matapos din ang ugnayan ng dalawa. Maging ang pagbubuntis ni Mayet, may kutob na si Aling Mirna na ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan nito ay walang iba kundi ang anak niyang si Marvin. Kinakabahan na si Aling Mirna ng mga panahon na yun. Mangilan-ngilan kasi sa mga kapitbahay nila ay nahuhuli niyang nakatingin ng makahulugan sa kanya. Yung tingin na parabang alam din ng mga ito ang ugnayan ni Mayet at Marvin at marahil iniisip ng mga tao na kinukonsinti niya ang maling pagkikipagrelasyon ng anak niya sa ibang babaeng may asawa na. Kaya naman, laking tuwa niya nang malamang nakaalis na sa lugar nila si Mayet, kasama ang asawa nitong Baldado. Nalulungkot din naman si Aling Mirna para sa kanyang apo. Nanghihinayang at hindi niya makikita kahit kailan ang anak ni Marvin at Mayet dahil napakalayo na ng mga ito. Nakita ni Aling Mirna kung gaano rin naapektuhan si Marvin sa biglaang pagkawala ni Mayet. Maraming beses din niyang nakitang umiiyak ang kanyang anak. Kaya alam ni Aling Mirna na minahal din talaga ni Marvin si Mayet. Naging masayahin na ulit ang anak niya ng mga sumunod na araw. Kapansin-pansin ang kakaibang spark sa mga mata ng binata na ikinasaya naman ng nanay nito at mga kapatid. Mama, mabuti naman po at nakahanap na ulit ng bagong love life si Kuya. Sobra po talaga siyang affected noong nawala si Ate Mayet. Oo nga po, Mama. Gustong-gusto ko rin talaga si Ate Mayet. Kasi sa bukod sa maganda ay mabait pa siya. Kaya lang may asawa na pala. Pero pogi naman at mabait ang kuya ko. Kaya siguradong mamahalin din siya ng totoo ng bago niyang girlfriend na si Ate Sheila. Sabat naman ni Lori. Ginulugulo naman ni Aling Mirna ang buhok ng magkapatid. Natutuwa siya dahil kahit walang ama ang kanyang tatlong anak, nagmamahalan at nagdadamayan ang mga ito sa hirap man o ginhawa. Naalala ni Aling Mirna kung paanong patawanin at pinipilit libangin ni na Lori at Jessa ang kuya nila noong kaaalis lamang ni Mayet. Pagkalipas ng ilang buwan, naging magkasintahan sina Marvin at Sheila. At dahil may sapat ng ipon si Marvin, hindi nagtagal, nag-propose na siya kay Sheila. Makalipas ang 1 taon, tuluyan nang kinasal ang dalawa. Masayang-masaya ang lahat. Inilihim ni Marvin sa asawa niya na si Sheila ang tungkol sa pagkakaroon niya ng anak sa pagkabinata. Namuhay ng masaya at nagkaanak sina Marvin at Sheila. Sa wakas, naging lubusan na rin ang kasiyahan ni Aling Mirna para sa anak niyang si Marvin. Wakas! Ayun, my loves, dito na nagtatapos ang ating maganda at punong-puno ng mga maiinit na aksyon na kwento. Sana ay na-enjoy nyo ang pakikinig. My loves, kung bago ka lamang dito sa ating channel, huwag ka nang mahiya na mag-subscribe. Marami pa akong i-upload rito. Pwede mo ring balikan ang napakarami nating upload noong nakaraan at siguradong ma-enjoy mo rin yon. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care and bye-bye.